Kabila naman sabihin mo, mas maganda ka pa sa hapon. Yan, sige, maglokohan kayo dyan. Okay, sige. So, bago po tayo mag-start, yuko tayong lahat, tayo manalangin. Sige, let's pray. Panginoon, muli Lord, salamat Panginoon sa pagkakataon, Lord, na binigay mo sa amin para kami, Lord, ay makarinig ng iyong word. I pray, God, na kung ano man, Lord, yung matanggap namin mula sa iyo, Panginoon, patuloy, Lord, naman utos sa aming puso, sa aming isipan, at makita, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, sa labas. And Lord, sa hapon nga pong ito, Panginoon, tiyataas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, O God. Walang ibang matataas, walang ibang madadakila, walang ibang mga purihan, kundi ikaw lamang, Ama. Kaya naman, Lord, patuloy kang maluwalhati at tanggapin mo, Lord, yung aming papuri, aming pagsamba sa hapong to. Salamat, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka. In Jesus' name, Amen. Ayan, okay. So, magandang hapon po sa atin lahat. So, for the month of September, ang pinag-usapan pa rin natin is yung series natin ng September na ang title ay Bond Servant. Sabihin niyo nga Bond Servant. Okay. So, yung Bond Servant po, balikan ko lang. Ito yung last na pag-uusapan natin ngayong buwan. Ang Bond Servant, based sa mga first part na mga tinapik ni Pastora, ang Bond Servant is parang siya, ang original word niya is doulos, na ang ibig sabihin ay a slave or someone that is completely or entirely at his master's disposal. So ito yung, sa Tagalog po ang ibig sabihin ng bond servant ay alipin. Okay, so ayan. Siguro yung iba sa inyo tataka, kuya, 'di ba? Simula nung napunta ako sa church, lahat ng narinig ko sa lahat ng mga nagpi-preach puro you are free, 'di ba? You've been redeemed, 'di ba? Pinalaya ka na ng Diyos ganun. Tapos biglang boom, 'di ba? Biglang, ano to, bond servant? Sasabihin niyo naman sa akin ngayon, alipin naman ako, 'di ba? Ano ba talaga, kuya, 'di ba? Make up your mind, 'di ba? Parang ganoon. Alam niyo yung slave, ako bilang isang movie lover, mahilig ako muna ng mga movies. At ang isa mga favorite kong mga movies is yung mga panahon ng mga Roman Empire, yung mga ganon, yung mga medieval period, yung mga ganyan. Ganon yung mga favorite ko na mga movies. Hindi ko alam kung bakit, pero talagang naturally doon ako, yun yung mga hilig kong panoorin. Isa sa pinaka evident is yung portrayal ng mga movies na yun about slaves or sa mga alipin. Sa mga movies na to, alam niyo yung mga slaves, napansin ko, kapag pinurchase ang isang slave, kasi ang gagawin sa slave ay bibilhin, di ba? Once na pinurchase siya, meron siyang apat na area commonly na pwede niyang kabagsakan kapag siya ay binili ng kanyang masters. Una-una, ang isang slave, kapag binili siya ng masters niya, isa niya pwede maging trabaho is a laborer. Ang laborer, ibig sabihin ito kapag yung masters niya own sa business, yung mga plantation, mga ganyan-ganyan, yung laborer, sila yung manpower, sila yung kumikilos. Number two is yung mga housemaids. Ito naman yung mga nagtetend, di ba, yung mga nagpe-prepare ng pagkain, ng inumin, naglilinis ng rooms, nagpapanatili na nasa order yung bahay ng kanyang masters. Pangatlo is yung mga sex slaves, di ba, yung mga na-assign sa mga whorehouse, mga ganyan-ganyan. And pang-apat is yung mga gladiator. Yung gladiator naman sila yung mga namamatay to entertain or to please their masters. Ito yung apat na common na category or kinababagsakan ng isang slave once na siya ay pinurchase. Ang isang slave, kapag siya ay isang slave na, yung tao na yun is stripped of dignity and freedom. Ibig sabihin, ang isang slave wala na siyang dangal at wala na siyang kalayaan. 'Di ba? Yun yung sa character ng slave. At kapag ang isang slave noong unang panahon, kapag ang slave nag-disobey sa kanyang master, may mga kaukulan niyang parusa. Alam niyo ba yung mga parusa doon, hindi as simple as yung papatayuin ka sa initan o kaya papaluhurin ka sa asin, hindi ganon. Ang parusa sa mga slave noon, nilalatigo, wini-whip hanggang sa magkasugat-sugat yung likod. Tapos hindi pagtatapos yun doon, sasabuyan pa yun ng buhangin kasi ang intent ng masters is ma-infect yung sugat, 'di ba? Or kapag matindi yung offense, yung ibang slave, ang ginagawang parusa kanila is cutting of body parts. Cutting of ears, cutting of hands, gouging of eyes, yung tinatanggal talaga yung mga mata. Di ba? Ang brutal. Tapos itsura niya. Yeah. So, ganun yung sa slaves, ganun yung sa kanila noon. And worst pa nga, alam ko ginagawa din yung mga castrating, yung mga kinakapon, 'di ba? Ganun yung mga rated tayo, no? Rated PG. Okay. So, at yung mga slave noon, meron silang tinatawag na mga branding. Once na pinurchase ka ng iyong master, lalagyan kanya ng brand. Kung ano yung tatak nung parang pinaka-masters mo.
napanood ko sa movie na isang pinapanood ko, dito siya nilalagay. Kapag kawari bumibili ka sa market, ang gagawin mo, itataas mo lang yung ano mo, yung sleeve mo para makita na you represent this house. Pero kapag ikaw dinis-own ka ng iyong master, tatatakan ka, ibabrand ka naman sa muka, di ba? Ibig sabihin ng brand sa muka, walang nagmamay-ari sa'yo. Ibig sabihin ng walang may gustong magmay-ari sa'yo at lahat ng tao kasusuklaman ka. So yun yung kalagayan ng kalagayan ng slave noon. So parang, 'di ba? Kuya, 'di ba? Ano ba yung reason bakit natin pinag-uusapan 'yan? Bakit kailangan nating parang um i-relate, 'di ba? Yung about slave, alam naman natin na yung pagiging slave is something negative. Okay. Kaya ako binanggit sa inyo kasi gusto kong ma-identify natin ano yung kaibahan ng isang slave sa mundo at yung isang bond servant, or itong bond servant, ito yung sinasabi na parang servant na parang merong kalakip na band, kumbaga merong price, 'di ba? Parang ganon. Ano ginamit naman siya na na term para i-describe yung mga Christian na na save, or mga Christian na nagse-serve kay Lord or kay Jesus. Okay? So sige pa next. Sa ang isang slave, ito yung parang qualification para yung isang tao masabi mo na siya ay slave. Unang-una, ang isang slave, they are bought for a price. Binili sila ng may kaukulang halaga, depende sa kung ano yung kaya nila i-contribute. For example, kapag medyo malaki yung katawan mo, makakatulong to na malaki sa akin, mas mahal. Pag medyo ka naman, payatot, medyo maliit, 'di ba? Ay, mura ko lang bibilihin yan, halos walang walang pakinabang, parang ganun. So bibilihin ka sa kaukulang price kung ano yung halaga mo. Tapos, after that, you became a property of your master. Ibig sabihin, yung buhay mo hindi na sa'yo. Yung buhay mo hawak na ng master mo. Kung ano yung gusto niyang gawin sa'yo, gusto niyang mangyari sa'yo, yun yung mangyayari, wala kang magagawa. Wala ka ng karapatang mangarap, wala ka ng karapatang i-pursue yung mga gusto mong gawin kasi nga, you are owned by your master. And once na nabot na yung slave, isa na lang ang responsibility ng slave, it is to serve their master. Yung talagang maglingkod na lang sa kanyang master. Diba? Ititrain niya kung ano yung pangailangan ng master niya. Kapag yung isang slave may ginagawa, kung ano, naghuhugas ng plato, pag tinawag yun ng master niya, Berna, lumapit ka nga rito. Lahat yan, bibitawan niya yung ginagawa niya. Nagpupunas ng sahig, bibitawan niya yan. Ang gagawin niya, pupuntahan niya yung master niya kung tatanungin niya kung ano yung kailangan. Pangalawa, obey their master's command. Ang isang slave hindi nagtatanong, Sir, bakit ko ba gagawin yan? Diba? Ano bang reason? Kailangan ko ba talagang gawin yan? Hindi ganon. Ang isang slave, kung ano yung sinabi ng masters niya, ang responsibility niya is to obey. And ang isang slave, ang pinaka-trabaho niya is to execute yung kalooban or yung will ng kanyang master. Ibig sabihin, walang pakialam yung master mo kung magmamagic ka, kung paano mo gagawin. Ang mahalaga, I want this done. Ganon yung slave. So yun talaga yung niya, pinaka-purpose, etc. Pero ang pinaka gusto kong sabihin, yun yung ang pinaka niya, focus niya talaga is yung part ng serving doon sa tao na bumili sa kanya. Ang isang bond servant, next. Ang isang bond servant naman is also bought for a price. Kapag ikaw ay bond servant, ikaw rin ay binili sa kaukulang halaga. Ano yung ginamit na pambayad sa iyo? It is the blood of Jesus, 'di ba? Binayaran ka ng dugo ng Diyos, kaya nga ikaw ay parang binili ka for a price. Yun yung pinambayad, yung dugo ng Panginoong Hesus. And instead na maging property ka, you've been redeemed. Yun yung kaibahan ng isang bond servant. Pero common sa kanila is yung responsibility mo pa rin once you are bought. Kapag ka binayaran na ng Panginoong Hesus ang kasalanan mo sa krus, ang responsibility mo pa rin is to serve the Lord. Ibig sabihin, wala ka nang ibang gagawin kundi i-please at i-worship si Lord. Kahit na ano ginagawa mo sa buhay mo, iba sa atin dito businessman, iba sa atin dito student, iba sa atin dito employee, di ba? Kahit ano pa yung ginagawa mo sa buhay mo, dahil binayaran ka na ng Diyos, binayaran ka na niya sa krus ng Kalbaryo, yung kasalanan mo, kanya-kanyang tinubos. Wala ka nang ibang hangad, kundi ano man yung ginagawa mo ngayon, ano man pinagkakaabalahan mo. Pag sinabi ni Lord, pag tinawag ka ni Lord, pag may pinagawa sa'yo si Lord, you drop everything. Kasi you are a bond servant. Amen? Pangalawa is to obey God's command. Hindi ka na tanong ng tanong, hindi ka na justify. Lord, tama ba yung ganito? Parang masyado naman, hindi. Lord, sabi mo sa Bible, parang hindi naman yata dapat ganon. Walang ganon. Kapag ikaw ay bond servant, obey ka na lang. Kung ano pinapagawa ng Lord, obey ka na lang, obey. Pero sa totoo lang, may assurance tayo na kung ano may pinapagawa sa atin ni Lord, di ba? Mas better.
Di ba? And sabi dito, execute God's will. Kung ano yung kalooban ng Diyos, ang isang bondservant, tayo bilang bondservant, kung ano yung gusto mangyari ng Diyos sa buhay natin, yun yung hinahagad natin na mangyari. Hindi yung kung ano yung gusto natin. Alam ko, yung iba sa atin, meron tayong mga gustong marating, meron tayong mga gustong pangarap, and then yung discover along the way na, Lord, iba pala yung gusto mong mangyari sa buhay ko. Kung ano yung gusto ni Lord, yun yung mangyayari dapat sa'yo. Because you are a bondservant. Amen? Amen. Okay, so, next. Ayan, sa Romans 10:9, sabi rito, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ano ang pinaka-requirements para ang isang tao ay maligtas? You have to accept Christ as your personal, ano yung una? Lord and Savior. Dalawa yon. Dalawa yung requirement para ikaw ay maligtas. Una, kailangan tanggapin mo ang Diyos as Lord, as Savior. Maraming tao, nakakalimutan nila yung Lord part. Ang naalala nila yung Savior part. Oo, thankful ka. Lord, salamat. Taas ka ng kamay. Panginoong Jesus, salamat. Binayaran mo mga kasalanan ko. Salamat, niligtas mo ako. Okay, sige. Ando na ako. Thankful ka. Na-appreciate mo yung ginawa ni Lord para sa'yo. Pero, yung kasi yung Savior part how about yung Lord part? Yung Lord part, nagre-require kasi yun ng action. Ibig sabihin kasi, kapag kasi Lord ay iyong Lord, siya ay iyong Master, mayroon kang responsibility to serve. Amen. Kasi kapag yung dalawang bagay yun, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Diba? Kapag ka sinave ka ni Jesus Christ, next dapat meron kang gagawing pagsiserve doon sa bumili sa'yo or sa nagbayad sa'yo. Amen? Amen. Okay, sige. So, masyado na tayo seryoso. No? Sige, pag-usapan natin ngayong araw, ayan, ang pinaka-topic natin ngayon is yan, Bondservant. Ito yung last nung Bondservant series. Ang pinaka-title niya is Serving is the best use of your time. Yung kapag ikaw daw ay naglilingkod, yung mga panahon, yung mga oras na inilalaan mo to serve God, to serve other people, ayun daw yung mga panahon o yung oras na sulit. Ibig sabihin yun yung mga oras mo o yun yung mga panahon mo na hindi na sayang. Okay, bago tayo mas lumalim pa, explain ko lang kung pag binabanggit yung word na bondservant, ano ba ibig sabihin nito, Kuya Ian? Kasi sa totoo lang naging tanong ko rin to. During meeting namin nila pastor, sabi ko, Pastor, bondservant, ano po bang gusto nating i-point out dito? Yung pagsiserve sa loob ng church, sabi ni pastor, hindi, Kuya Ian, hindi yan yung gusto kong i-point out. Ang gusto kong sabihin dito about bondservant, ibig sabihin yung life ng isang Christian dapat daw is for serving. Hindi lang sa loob ng church. Parang ganun, sabi ni pastor, hindi natin siya kinukulong na pagpasok lang sa ministry, paglilingkod lang sa loob ng church, kundi ang pinag-usapan natin is yung tayo mismo sa Christian, dapat yung buhay natin is a life of service. Diba? Pag nasa bahay tayo, paano ba tayo nagsiserve? By doing yung mga chores, di ba? Paghuhugas ng pinggan, pagtulong sa parents mo, pagbawalis, di ba? Kapag ikaw kumikita ka na, isa sa service na pwede mong gawin sa parents mo or sa family mo is yung tumulong sa mga expenditures. Nice, expenditures, di ba? Tumulong sa mga gastusin. Di ba? Isa yun sa mga pwede mong service. Kapag nasa trabaho ka, yung service mo sa master mo or sa boss mo is to be productive or to be concerned sa mga welfare ng iyong office. Di ba? Kapag ikaw ay nasa loob ng church, ang service mo kay Lord is by joining a ministries. At kapag ikaw ay nasa community, di ba, ang service mo naman sa community, ikaw bahala. Gusto mo tumakbo ng SK? Gusto mo tumakbo ng SK Kagawad? O kaya gusto mo maging Kagawad? Kapag yung way mo to serve the community, yun yung way mo, di ba, hindi ka pipigilan as long as kadugtong siya nung part na niligtas ka ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ginagawa mo yung bagay na yun, yung service na yun, as sabi natin, tawag dito, parang kadugtong or kasi nga yung pagiging saved is a prerequisite ng ating service eh. Hindi ka pwedeng mag-serve tapos hindi ka naman na-save. 'Di ba? Hindi yun yung pinag-uusapan natin, hindi ganun type of service. Ang pinag-uusapan type of service is yung type of service na may kalakip ng salvation. Yung niligtas ka na ni Jesus, ngayon ang buhay mo naman is to serve your master, to serve God, and to serve other people. Okay? So, as a Christian, alam niyo ito bilang isang Christian, one of our main responsibility is to care. One of our main responsibility is to serve other people. Hindi yung puro pansarili. Di ba? Hindi yung puro ako lang, paano ba ako maliligtas, ano ba yung pangailangan ko, hindi ganun. As a Christian, dapat
may responsibility ka to care sa family mo, to care sa friends mo, to care sa community. Ibig sabihin, dapat yung buhay mo is talagang dinidesire mo, ginugol mo na magamit for serving other people. Amen? Amen. Hindi pwedeng sa church, sa ministry, maasahan ka, pero sa bahay, hindi ka mautusan. Sa church, teacher ka, pero sa school, cheater ka. Diba? Hindi pwede yung ganon. Pag nasa church ka, magalang ka. Pag nasa trabaho ka, magulang ka. Huwag ganon, di ba? Hindi pwede yung ganon. Kapag nasa church, Maginoo. Pag sa community, barumbado. Di ba? Alam mo yung kapag binanggit mo yung Baseco, sabihin mo lang yung pangalan na Genesis, alam na kaagad ng mga tao, ay, yung siga. Yung grabe yung basagulero yun. Gabi-gabi na lang yun, may kaaway. Di ba yung mga ganon? Hindi pwedeng ganon. Di ba? As a Christian, di ba? As a Christian, di ba? Ang responsibility natin is to serve other people. Hindi lang sa loob ng church, kundi sa ating daily life. Di ba? Amen. So yun yung pinag-usapan natin. Yung type of serving na ang prerequisite niya is salvation. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng save ka, tapos wala ka nang gagawin. Save ka na, thank you Lord, okay na yun. Di ba? Attend na lang ako ng service, okay na yun. Di ba? Hindi ganon. Di ba dapat yung buhay natin saan ka man ilagay, ang buhay mo, isa lang ang hangad. Paano ako makakapag-serve? Amen? Okay. Sabi rito, serving is the best use of your time. Kapag ikaw daw ay nagsiserve, yung oras mo raw, hindi kailanman nasasayang. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Diba? Tignan natin kung may niwala pa rin kayo mamaya. So kapag nagsiserve ka raw, yung oras na inilalaan mo to serve God and to serve other people, ito raw yung panahon o yung mga oras na kailanman hindi nasayang sa buhay mo. Diba? Tayo bilang tao na iniwala tayo na time is precious, diba? Meron nga tayong kasabihan. Ano yung kasabihan natin? Time is gold, di ba? May kasabihan tayo ng ganun. Kasi alam natin kung gaano kahalaga ang oras sa buhay ng isang tao. Once na meron kang nasayang na oras, wala nang balikan. Di ba? Nasayang yung oras mo, hindi mo na pwedeng balikan yun. Hindi mo na pwedeng ulitin, walang take two. Kaya yung oras natin is napakamahalaga. Di ba? Time is gold. Pangalawa, time is definite. Di ba? Lahat tayo sa isang araw, pare-pareho tayo ng oras. Di ba? Wala ditong parang ikaw, kahit mas mayaman ka, kahit mas matangkad ka, kahit mas pogi ka, kahit mas maganda ka, pero lahat tayo rito, pare-pareho tayo. Ang isang araw natin, ilang oras lang? 24. Yung iba lang kanina. May mga 30 hours per day pa dito na hindi ko alam. Ang lahat tayo, isang araw natin, ilang oras lang? 24 hours per day, 24 hours lang. So, napakahalaga na yung oras natin sa isang araw, talagang well spent. Talagang sulit na sulit, yung hindi ka manghinayang na sayang yung oras ko, nasayang lang. Ang problema, sa panahon kasi natin ngayon, modern age, ang dali magsayang ng oras. Napakaraming factor, napakaraming element na kung saan yung oras natin, hindi natin namamalayan, parang dumadaan na lang, tapos magulat ka na lang. Di ba? Parang kahapon lang, 15 years old pa lang ako, ngayon 20 years old na ako. Parang kahapon lang, 20 pa lang ako, 25 na pala ako. Teka lang, nakaraan 25 lang ako, bakit 30 na ako ngayon? Ba, ang bilis naman ng oras. Kasi nga, yung oras natin, ang oras ngayon, lumilipas na lang kasi ang dami na talagang mga time waster. O yung mga umuubos ng oras natin na mga bagay na walang kabuluhan. Or yung mga umuubos ng oras natin na dapat pastime lang or libangan lang. Ito yung pinaka-common, magbibigay ako sa inyo yung tatlo. Yan. Bakit next? Ito yung pinaka-common na parang umuubos ng oras ng isang tao. Number one is streaming platform, the social media platform, and the gaming platform. Noong unang panahon, hindi ko alam, mga nanay, inabutan nyo ba yung Friendster? Inabutan nyo. Ilang taon po kayo nung nagkaroon ng Friendster? 15? Ilang taon po kayo nagkaroon ng Friendster? May asawa na kayo, nanay? Nagkaroon ng Friendster? Meron na. Okay. Ito, parang kinumpare ko lang noon, nung mga unang labas nitong mga pastime, di ba? Mga pang pastime lang dapat. Kung gaano ba yung ini-spend ng isang tao sa ganitong mga platform. Dati, yan, kapag gusto mo manood ng anime kasi kami, bata pa ako noon eh. Sa mga kasama ka na nakakatatayan, kapag gusto mo manood ng mga teleserye, di ba dati, usually, ang ini-spend mo lang para manood ng mga paborito mong palabas, 1.5 hours lang average per day. Tama ba mga nanay, tatay? Di ba? Naranasan niyo ba doon na magbabad na maghapon ka lang talaga nakaharap sa TV? Di ba? Hindi naman. Kasi wala kang control kung ano yung lumalabas sa TV. Kapag hindi mo na gusto yung palabas, papatayin mo na, aalis ka na, gagawa ka na ng ibang mga kailangan mong gawin. Di ba ganun noon? Ganon. Kami noon,
ang pinaka ano namin, pinaka routine namin, pag galing ng school, excited kami pumunta sa kapitbahay kasi makikinood kami ng anime. Di ba? Tatawagin kami minsan, "Oh, Kuya Eric, di ba? Ano, Ghost Fighter na, di ba? Kuya Eric, ano na, slam dunk na, nood na tayo. Ipum ako nochi na, ganun. Yun yung ano namin noon routine. Tapos after noon, after mo panoorin yung inaabangan ng anime, uuwi ka na. Hindi ka magbababa doon, hindi ka maghihintay na matagal kasi may susundo sa yung asan ka naman galing, di ba? Kanina pa kita tinatawag. O kaya may mga pagkurot niya sa singit, yung mga nanay, di ba, mga ganun. Kaya dati, ang pinaka-maximum lang na ini-spend, or hindi pala maximum, average lang na ini-spend namin para manood ng TV is 1.5 hour lang per day. Nung lumabas yung Friendster, panibagong bago naming kinaadikan. So yung Friendster, yan, siya yung unang So yung Friendster, ito yung unang version ng Facebook. Sino rito yung inabutan mo yung Friendster? Yung iba hindi magtataas ng kamay kasi mahiya sila. Marireveal ang katotohanan sa kanilang edad, di ba? Kapag gusto namin mag-Friendster noon, nag-spend lang kami ng averaging 1 hour per day sa Friendster. Kasi nga, kung gusto mo mag-check ng Friendster mo noon, hindi katulad ngayon na nasa phone. Kapag gusto mag-Friendster noon, magre-rent pa kami ng PC sa mga computer shop. Kaya after 1 hour, tapos na yung oras, uwian na. And regarding sa mga games, ito yung pinakasikat na games noon. Diba? Hindi ko inabutan to, sabi lang sa akin to. Ang sikat daw na games noon ay yung Snake 2 at saka yung Space Impact. Diba? Isa to sa mga laro na makikita mo lang sa mga 3210 tsaka 3315. Diba? 3310, 3250, 3315 tsaka 3210. Doon mo lang makikita itong mga games na to. At ang average na ini-spend namin noon ay nila noon, average na ini-spend nila noon sa paglalaro 2.5 hours per day. Ganun lang kaikli. Kapag umabot ka ng 2.5 oras sa paglalaro, ang tawag na sa'yo doon, addict. Diba? Addict ka na sa laro. Wala ka nang ibang ginawa kundi maglaro. Imagine 2.5 hours paglalaro, addict, nabasag ka ng addict. Pero ganito noon. And then, nag-evolve. Sa generation ninyo ngayon, ganito na yung setup. Next. Yan, lumabas na yung napakaraming klase ng mga streaming platform, napakaraming klase ng mga social media platform, at mga gaming platform. Diba? So, sabi sa data, yung age 16 to 25 years old, ang average daw na ini-spend nito sa Netflix, Hulu, HBO Max, Disney Plus, TV, Apple and Prime, ang average daw per day is 6 hours per day. Totoo ba? Accurate ba? Tama. Di ba? Tama, di ba? Kasi pag nanonood ka ng K-drama, di ba, minsan nakaka-anim na episode ka, tapos ang isang episode, 1 oras. Di ba, mga ganun. Minsan nga, masobra pa eh, di ba? So, medyo accurate naman, di ba? Sabihin natin, accurate naman. Next, ang accumulated daw ng browsing sa social media ng mga kabataan ngayon, ay umaabot ng 5 hours. Accumulated yon. Ibig sabihin yun yung total na nag-browse ka sa social media. Pagising mo sa umaga, nag-check ka ng Facebook, di ba? Bilang yon. Nag-check ka ng Instagram, Twitter, nanood ka ng konti sa TikTok, nag-YouTube ka, tapos, ay, late na ako. Punta ka na, ligo ka na, kain ka na, punta ka na ng school. Pag sakay mo sa jeep, anong sunod mong gagawin? Dukot ng cellphone, Facebook, Insta, TikTok, Twitter, di ba? Ganon. Pagdating mo sa school, naglakad ka lang papunta sa classroom mo. Pagdating mo sa classroom mo, lalapag mo yung cellphone mo sa mesa. Anong sunod mong gagawin? Facebook, Insta, Twitter. Di ba? Parang kung titignan mo, accurate yung 5 hours per day nga na na-spend sa mga social media platform related maghapon. And sa gaming platform daw, ang average na ini-spend ng kabataan ngayon ay 6 hours per day. Tama ba? Mga kabataan? Or higher. Mas mataas, di ba? Ilang oras ang isang game ng ML?
Isang araw, grabe naman. Ilan? 30 minutes. May mga nagsabi 1 hour daw kanina. May mga nagsabi 1 hour. So, nakakailang games ka ng ML sa buong maghapon? Hindi ko alam kasi hindi ako nag-games eh. Diba, hindi kasi ako naglalaro eh. So, pang seryosohan ako eh. So, ayun, nakakailang game ka ng ng mobile games ng ML maghapon? 'Di ba? Minsan 10, diba? Ibig sabihin yung 6 hours per day, may hustisya naman. Pwede, 'di ba? Average naman, may katotohanan. So kung ito-total natin ngayon, yung ini-spend mo dito sa mga bagay na ito na dapat ay pastime, 'di ba? Pampalipas lang dapat ng oras para hindi ka magot. Ang ini-spend mo sa buong maghapon, 6 plus 5 plus 6, yung mga magaling sa math. 20? Ilan? 17. Ilang oras meron ka sa isang araw? 24 minus 17. Ilan na lang natitira sa'yo? 7. Matutulog ka pa. Kakain ka pa. Kung papasok ka sa school, magbabiyahe ka pa. Di ba? Ibig sabihin, talaga ang nangyayari ngayon, ang oras ng isang kabataan sobrang nasasayang na lang. Kasi dito na umiikot yung mundo nila. Di ba? Naalala ko nga sa bahay namin last week, nawalan kami ng internet last week. Diba? Ako naka-work from home ako ng 1 week kasi may bar exam sa UP. So hindi ako makapasok sa school. Nasa bahay lang ako. And then si Bibe panggabi, so nasa bahay lang din siya. Si Bena nandun lang din sa bahay. Alam niyo, nawalan ng internet last week. First time namin na nagkita-kita kaming 4 sa bahay. Diba? Kasi kapag may internet, wala talaga. Minsan isang linggo, hindi kami nagkikita-kita. Dito na kami nagkikita sa church. Ganun yung eksena. Kasi nga, parang masyado na tayong hook or nakakulong na tayo dito sa itong mga bagay na to. In short, dito na nauubos yung oras natin or dito na nasasayang yung oras natin. Amen? Hindi nyo naisip to, no? Akala nyo, basta-basta lang, saglit lang naman, pero hindi mo na-realize yung oras mo maghapon. Nung nasasayang. Next. Sabi rito, serving is never a waste of time. Yung oras daw na inilaan mo para sa paglilingkod, yun daw yung mga oras na hindi nasasayang. Ibig sabihin, yung mga oras na nilalaan natin para dun sa mga time waster na binanggit natin kanina, lahat yun nababaliwala or lahat yun nasasayang. Pero once you serve, yung time mo kapag inilaan mo siya sa pag-serve, yun daw yung oras o yung panahon na hindi nasayang. Tanungin niyo ako bakit? Yun yung pag-usapan natin ngayon. Okay. Hindi siya nasayang kasi una-una, kapag ikaw ay nagsiserve, sige, next. Yan. Kapag ikaw ay nagsiserve, ang una-una, ikaw rin mismo ang nagbe-benefit. Ano raw? Okay, nagsasabi mo. Diba? Kasi ang idea natin, ang mindset natin, kapag ikaw yung nag-serve sa ibang tao, ikaw yung tumutulong. Sila yung nakikinabang, di ba? Pero hindi natin na-realize na kapag ikaw pala yung nag-serve, ang unang-unang benefactor or unang-unang nagbe-benefit dun sa ginagawa mo serving, sino? Ikaw. Di ba? Tayo mismo. Tayo yung unang-unang nagbe-benefit every time na nag-serve tayo. Bakit? Next. Kapag tayo nag-serve, unang-unang na-develop sa atin yung Christ-likeness. Diba? Yung iba sa atin, ito yung prayer, Lord, diba? Make me more like you. I want to be more like Jesus. Mga ganyan, yan yung mga prayer natin. Sa prayer meeting, kuya, papray ako na lumago ako spiritually, diba? Maging maganda yung relationship ko kay Lord. Diba? Kasi gusto natin maging Christ-like. Kapag ikaw daw ay nagsiserve, unang-unang na-develop sa'yo is yung Christ-likeness. Unti-unti ka nagiging kamukha ni Kristo. Tignan mo yung katabi mo. Diba? Kamukha ba ni Kristo yan? Pag hindi, baka kailangan niya mag-serve. Okay? Sabi sa Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So si Jesus Christ mismo, sinabi niya na nung bumaba siya sa lupa, ang purpose niya hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. At demonstrate niya yan. Bakit next? Sa verse na to, sa next. Sa John 13:14-15, sabi rito, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. So, sinabi ni Jesus Christ, bumaba ako sa lupa para maglingkod, hindi para paglingkuran. Tapos, dinemonstrate niya. Ang eksena ganito, dumating sila, galing sila sa labas, hindi mo alam kung saan,
baka galing to sa malayong journey, malayong lakaran, nag-share ng word of God. And then dumating sila, dumating sila sa bahay, pagdating nila sa bahay, lahat ng mga disciple, kanya-kanya na silang upuan, di ba? Nagsipag-upuan na sila. Si Jesus, ang ginawa, kumuha siya ng basin, tapos naglagay niya ng tubig, tapos isa-isa niyang hinugasan yung paa ng kanyang mga disciple. Alam niyo yung paghuhugas ng paa, that time, trabaho yan ng isang servant. Trabaho yan ng isang slave. Hindi yan trabaho ng masters. Kaya nga si Peter, nung makita ni Peter si Jesus Christ na ginagawa yon, ang mindset nila noon, di ba, Jesus, Lord ka, di ba? You are King, di ba? Hindi mo dapat ginagawa yan. Kaya si Peter, pinigilan niya si Jesus Christ. Pero si Jesus Christ set an example na, di ba, ganito, parang nagpakita siya parang servanthood or yung paglilingkod. Kasi sa totoo lang, that time, hindi mo gugustuhin maghugas ng paa. Diba? Siguro ngayon madali lang maghugasan ng paa kahit maghugasan tayo rito ngayon. Pero that time, hindi mo gusto yung maghugas ng paa. Bakit? That time, ang uso noon na footwear ay hindi pa ganito. Hindi pa mga closed shoes. Ang mga footwear nila noon, mga open. Diba? Yung mga sandals lang, mga ganyan-ganyan. Tapos, open lang yung paa nila exposed, naglalakad sila. Yung mga kalsada noon, hindi pa yan asfalto, hindi pa yan sementado. So, imagine mo, naglalakad ka, may mga alagang kambing, may mga camel, pagkalat-kalat, diba? Ganun, may mga kanya-kanya sila mga hayop, may mga sheep. Tapos may mga tayo-tayo pa yan sa kalsada, maglalakad ka, so yung paa mo, salok-salok, tayo dito, di ba, mga ganyan-ganyan, buhangin, ganyan-ganyan. Lahat ng dumi, ina-absorb ng paa mo. Plus, dahil exposed yung paa mo, kung nagkukwentuhan si Peter tsaka si John, Peter, naalala, si John, may bato, di niya napansin, sugatan, dumugo. Diba? Kasi nga exposed yung paa nila, kaya possible na ang daming sugat niyan, ang daming kalyo niyan. Diba, mga ganun. Plus, diba, hindi mo alam, imagine niyo yung amoy. Diba? Kung anong amoy meron yung mga paa nila noon. Pero si Jesus Christ, yung trabaho na yun na dapat ginagawa ng isang lowly servant, ginawa niya. Kasi nagbigay siya dinemonstrate niya na a son of man came to serve and not to be served. Christ-likeness. Kapag tayo daw ay nagsiserve, nagiging kamukha natin si Kristo. Una rito, yan, isa sa karakter ni Jesus Christ is yung pakinext. Yan, pagiging humble. Diba? Kapag ikaw raw ay nagsiserve, unang bagay na natututunan mo or karakter ni Jesus Christ na nagiging katulad mo ay yung pagiging humble. Sabi sa Philippians 2:6-7, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Alam nyo, itong verse na to, medyo bukang bibig ko siya lately. Nagiging favorite ko na talaga siyang verse. Kasi sobrang appreciated ko yung ginawa ni Lord na Diyos siya di ba? Ang sarap ng kalagayan niya sa kalangitan. Di ba? Ang sarap ng buhay niya. Pero hinubad niya yung nature of God and at yung nature of a servant. Diba? Siya ay bumaba, siya ay nag-anyong alipin. Diba? Mga ganun. Sabi ko, grabe, sobrang sobrang humble. Diba? Sobrang, parang, yung level ng humility na kailangan mo para magawa yun. Kasi kung ako yayaman, marami dito sa inyo, hindi ko napapansinin. Diba? Pag ako yumaman, huyo na kayo sa akin. Ng mga iba yun, ha? Sino ka? Hindi kita nakikilala. Ano ulit pangalan mo? Mga ganon. Kasi, bilang tao, isa sa very nature natin is yung meron tayong mga yabang na hindi inaakala. Tignan mo yung katabi mo. Yan. Bilang tao, normal. Huwag kayong magtaka, normal yan na bilang tao, mayroon tayong mga yabang na hindi mo akalain. Akala mo humble ka, hindi mo alam mayabang ka na pala. Diba? Kasi sa totoo lang, nagbi-build up yan. Kunwari sabihin natin, may kilala ba kayo na nung yumaman, bigla na lang nagbago? Yumaman, biglang hindi ka na kilala, biglang hindi ka na pinapansin. Okay, na-promote lang sa trabaho, feeling nila lahat ng tao under na sa kanila. Diba? Nakabili lang nung iPhone 24. Diba? Kapag ka nakakita ng Android, mga hampas lupa. Diba? Ganon. Kasi normal na kapag ka tayo, meron tayo na-achieve, meron tayo narating bilang tao, normal sa atin yung nagiging mayabang. Sabi rito, kapag ka ikaw daw ay nag-serve, lahat ng kayabangan sa katawan mo nawawala. Natututo kang magpakumbaba. Diba? Ibig sabihin, ang gamot pala sa kayabangan ay hindi. Ang gamot sa kayabangan ay yung serve.
Yung pagsiserve. Diba? Kung gusto mong matanggal yung yabang mo sa katawan, ang gamot, simple lang. Mag-serve ka. Diba? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo mukhang kailangan mo ng gamot na to. Ah. Medyo mataas na yung hangin natin eh. Di ba? Mga ganun. Okay. Alam nyo, bilang human being, talagang meron tayong nade-develop na kayabangan sa katawan natin. Hindi yan basta-basta nangyari na mayabang ka na kaagad. Hindi yan basta-basta nangyari lang. Nagsimula yan noong bata ka pa lang, mga nanay, di ba, mga tatay. Di ba, naalala nyo noon kapag kayong mga anak ninyo papasok sa eskwelahan, tapos binobotones ninyo yung uniform, ano sinasabi ninyo? Anak, mag-aral kang mabuti para paglaki mo, boss ka. Parang ganon. Ayusin mo sa pag-aaral mo para ikaw top 1. Yung mga ganun, parang inaano talaga natin, parang winaware natin sa mga anak nyo na kailangan, you have to be great, di ba? You have to be superior. Di ba, mga ganun? Or na-experience nyo ba ganito, yung naglalakad kayo sa kalsada, tapos habang naglalakad kayo sa kalsada, hawak-hawak ng nanay mo yung kamay mo, tapos meron kayo nakita sa tabi ng kalsada, nagpapala. Sabi ng nanay mo sa'yo, anak, kita mo yon. Pag di ka nag-aral lang mabuti, yan yung magiging trabaho mo. Parang gano'n. Parang unaware tayo na parang unti-unti, nagkakaroon tayo ng kayabangan, unti-unti iniisip natin, I have to be great, I have to be superior. Ganon. Kaya yung kayabangan natin ngayon, di ba, talagang ang taas na. Kasi simula pagkabata mo, dinevelop ka na maging mayabang. Okay, mga nanay, hindi nyo po kasalanan yun. Okay, hindi masama sa isang nanay na maghangad na yung anak niya ay maging successful. Di ba? Human nature yon, hindi yung kasalanan ng mga magulang natin na kung bakit ka mayabang ngayon. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi kasalanan ng nanay mo yan. Kung bakit ka mayabang. Human nature yon. Okay, natural yung bilang tao na tayo ay nakaka-develop ng kayabangan sa katawan, di ba? Kaya nga, napakahalaga na mawala or matanggal yung kayabangan na yan. And ang way para mawala yung kayabangan mo, anong kailangan mong gawin? Mag-serve, di ba? Imagine, nag-serve ka, tapos ang number 1 na benefit ikaw. Bakit? Kasi hindi ka na mayabang. Di ba? Kapag ka nag-serve ka, selfless ka na. Hindi ka na madamot. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na madamot. Okay? Kapag ka nagsaserve ka, sabi rito sa Acts 20:35, and everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the word the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Gusto kong i-take note natin dalawang word. Unang-una is to help. Nandun yung word na help. Pangalawa is yung give. Diba? Kapag ka ikaw daw ay nagsiserve, ito yung isa sa mga natututunan mo, yung pagiging selfless. Nawawala sa'yo yung pagiging sakim, pagiging ganid, pagiging madamot, di ba? Nawawala sa yun kasi napapalitan ng servant mindset. So parang hindi ka na puro akin lang to. Yung may mentality, di ba? Ang may mentality, alam mo yun, yung kapag meron kang nakamtan sa buhay mo, akin lang to, para sa akin lang to. Pinagtrabahuan ko to, pinaghirapan ko to. Bakit ako magbibigay? Bakit ako tutulong? Ipinaghirapan ko to. 'Di ba? Yun yung linyahan ng isang taong selfish or isang taong sakim, isang taong madamot, isang taong ganid. Ang daming sinabi. Pero kapag ikaw raw ay nagsiserve, isa sa nawawala sa iyo ay itong karakteristik na to. Bakit? Kasi naintindihan mo na yung responsibility mo is to serve others, to help others. Sabi nga ng Bible, if you have the capability to help yung neighbor mo na nangangailangan, di ba, wag mong ipagkait yung tulong na kaya mong ibigay. Naunawaan mo na yung responsibility mo, kaya ka binibless ng Lord, hindi lang para sa sarili ninyong blessings, kundi makapag-serve sa ibang tao. So kapag ikaw ay nagsiserve, nawawala sa iyo yung pagiging madamot. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na madamot. Okay, next. Aside from being Christ-like, another benefit kapag next. Yan, nadi-discover mo or nai-enhance mo yung spiritual gift na meron ka. Kapag ikaw daw ay nagsiserve, nalalaman mo kung ano yung mga gift, ano yung mga talents, ano yung makakayanan na binigay sa'yo ni Lord na meron ka. Na minsan, hindi mo alam na meron ka pala nun. Sabi sa Romans 12:4, just as each of us have one body with many members, and these members do not all have the same function.
may ang ano raw, ang isang church may iba't ibang members na mayroong iba't ibang function. Ibig sabihin, kapag ka ikaw ay belong sa isang church, pinagamit mo yung gift mo. Or sabihin natin, okay, so ayan, kapag ka ikaw pumasok ka raw sa isang ministry or ah, pinili mo na mag-serve, ang isa sa mga natutuklasan mo ay yung mga talent or yung mga gifts na meron ka. Di ba, alam nyo, may mga nakapunta rito sa church. Ako personally, may mga naging disciple ako na kapag ka tinanong mo noon, di ba, anong talent mo? Ang sagot sa akin, wala kuya eh. No, wala akong talent eh, wala akong alam gawin eh, parang gano'n, wala akong kayanan, di ba? Diba? So, kapag ganun, titulungan ko, sige, try natin, baka may talent ka sa pagkanta. So, pinakanta ko. Nung pinakanta ko, dumilim yung kalangitan. No? Wag natin pilitin, di ba? Try natin, baka may talent ka sa pagsayaw. Nung pinagsayaw ko, nagmukhang palaka. No? Parehong kaliwa yung paa. So, sabi ko, try natin, baka sa instrument yung talent mo, di ba? So, tinuruan mag-gitara. Lahat ng mga kasama niya marunong na, siya ang alam niya pa rin yung intro na magbalik. Isang taon na yun pa rin yung kapag gumawa ng gitara, intro na magbalik yung binabalatan, tapos bitawan na ulit. Yung mga ganun. So, parang may mga napunta sa church na ang iniisip nila, wala akong talento, wala akong kakayanan, wala akong pakinabang. Sabi mo sa katabi mo, hindi totoo yan. Oh. Hindi totoo yan. Meron kang talento na nakatago lang, di ba? Baka hindi mo pa natutuklasan, baka hindi mo pa alam. Baka kailangan mo lang kasi mag-serve para i-reveal sa'yo ni Lord kung ano yung talent na meron ka. Kapag ka nag-start ka mag-serve, doon mo na i-discover kung paano ka gamitin Lord. And I'm telling you, gagamitin ka ni Lord sa paraan na kung paano ka niya gustong gamitin. Di ba? Gagamitin ka ni Lord sa paraan, di ba, na ikaw lang ang may kakayanan. Makakapaglingkod ka kay Lord in a way na si Marge lang yung may kayang gumawa. Di ba? Di ba? Makakapag-serve ka kay Lord in a way na si Genesis lang yung may kayang gumawa. Di ba? Hindi kayang gawin ng iba. Bakit? Kasi nga, you are unique. Binigyan ka ni Lord ng unique gifts. Binigyan ka ni Lord ng unique talent. Isang magandang halimbawa dito, sabihin natin sa yan, kapag bumibisita ako sa page ng Salt and Light Church. Alam niyo ba yung Salt and Light Church page? Di ba? Naka-like ba kayo doon? Nag-share kayo ng mga post doon? Yan. Iba kasi ang gagaling mag-share ng mga kung ano ng mga kalokohan, memes. Ayaw i-share yung mga posting natin sa Salt and Light Church, di ba? I-share na yon, di ba? So, pag tumitingin ako doon, nakikita ko minsan, may mga yung ganito, yung Sunday service, may mga post na yung may mga picture, tapos nagugulat ako, sabi ko, Glenn, sino yung kumuha ng picture na to? Sabi ni Glenn, si ano yan kuya? Si ano yan, ganito, ganyan. Bakit? Ganda ng makuha niya. Di ba mga ganun? Diba? Pero yung tao na hindi niya na-realize na yung ganong kagandang kuha sa camera, hindi lahat kayang gawin. Bigyan mo ako ng camera, promise. Ang daming kuha, wala kang mapapakinabangan. Di ba? Wala kang makukuha. Naalala ko si Glenn, parang pag namamasyal kami ni Glenn, di ba, magpipicture kami. Sabi niya, kuya, tayo ka doon, picturean kita. So tatayo ako doon, forma ako, ganyan, di ba? Tapos pagkakita ko ng mga picture, wow, gaganda na makakuha. Ikaw naman. Si Glenn na yung tayo. So pipicturean ko si Glenn, pagkatapos niya, ano pa naman itong makakuha mo, kuya? Di ba? Parang papangit, di ba? Kasi sa totoo lang, hindi lahat ng tao may talent sa photography. Tama, di ba, MJ? Di ba? Naalala mo? Naalala mo, di ba? Naalala ko nung tumutugtog kami dito. Sabi ko, MJ, picturean mo tumutugtog. So, inabot ko kay MJ yung cellphone ko. Sa MJ naman, effort, human drone, ganyan. Kuya, okay na. Pag abot sa akin, wala akong napakinabangan kahit isa.
Tapon, tapon lahat, di ba? Kasi sa totoo lang, may mga ganong talent eh. Naakala mo hindi talent, pero yun pala, pwede ka magamit ni Lord dun sa bagay na yon. Di ba? Akala mo lang, hindi siya considered as gifts. Another example sa mga kids teacher. Alam niyo mga kids teacher sa taas, ako bilang finance, lagi kami nandun sa taas. Nakikita ko yung mga teacher ng kids sa taas. Nakikita ko talaga yung may mga talento pagdating sa pagtuturo sa mga bata. May mga nakikita ako doon na hindi ko alam kung anong klaseng magic meron sila. Yung kahit na anong kulit ng bata, kahit anong tigas ng ulo, kayang paamuhin, 'di ba? Kayang patigilin, 'di ba? May mga ganung talent. So ikaw, baka malay mo yung talent mo na meron ka, 'di ba? Hindi mo lang pa na-discover kasi hindi ka naman nagsiserve. 'Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-serve ka. Okay. Okay. So yun. Una pinag-usapan natin, ikaw yung nagbe-benefit kapag ka nag-serve ka. Pangalawa, pag-usapan natin yung, 'di ba? Hindi sayang yung oras mo sa pag-serve. Bakit? Kasi number 2, sige, bakit next? Yan, God appreciates our service. Kapag ka ikaw ay nagsiserve kay Lord, kapag ka ikaw ay nagsiserve sa other people, ni minsan hindi yan, ay sabi natin parang si Lord lagi niyang appreciated yan. Lahat ng effort, lahat ng pagsiserve, lahat ng pagpapagod na ginagawa mo, lahat yan appreciated yan ni Lord. Diba? Wala kang ginawa na kay Lord, hindi niya, parang binaliwala lang. Diba? Lahat ng ginagawa mong paglilingkod, lahat yan appreciated ng Lord. Naniniwala ba kayo sa akin? Okay. May share lang akong story. Dati naalala ko nung high school ako, meron akong girlfriend. Tapos niligawan ko siya for 5 months. Diba? So, totoo to. Diba? Baka isipin ng iba, hindi nga. Parang ganun, ikaw. Totoo to, okay. May girlfriend ako, so niligawan ko siya for 5 months. Pero illegal kami. Hindi kami legal sa parents niya, di ba? So ang ginagawa ko, kapag papasok kami sa school, susunduin ko siya, pero hanggang doon lang ako sa may kanto, di ba? Yung kita-kita ko lang yung bahay nila, antayin ko lang siya lumabas, tapos paglabas niya, sabay na kaming papasok sa school. Tapos, kapag kahapon naman, pag uwian, ihatid ko sa bahay nila pa uwi. Pero ulit, hanggang kanto lang ako, di ba? Tapos pagdating ko doon sa kanto, sige na, uwi ka na. Tapos pinagmamasdan ko lang siya habang naglalakad pa uwi, di ba? Tapos talagang inlababo. Pero isa sa napansin ko, every time na hinahatid ko siya tsaka sinusundo, mayroon ako lagi nakikitang lalaki sa labas ng bahay nila. Sino to? Di ba? Sabi ko, talaga lagi siyang nandun. Parang, ano ba to? Nakatira na ba to sa bahay nila? Di ba? Every time na lang lagi siyang nandun. Di ba? Sabi ko, ano kaya to? Tatay niya? Parang, or baka mamaya kapatid, pero malabo, pangit eh. Kasi maganda yung girlfriend ko. Sabi ko, hindi, pangit, malabong kapatid, malabong tatay. Sabi ko, sino kaya to? So ginawa ko na yung aking investigation. Di ba? And sabi ng informant ko, di ba? Ang ginamit yung term para i-describe yung lalaki, aliping namamahay. Alam niyo yun mga nanay, aliping namamahay. Di ba? Kasi dati raw, noong unang panahon, kapag gusto mong ligawan yung isang babae, hindi mo unang-unang ipapaalam sa girl na gusto kitang ligawan. Kanino mo unang ipapaalam? Sa parents, sa magulang. Naalala ko yung nanay ko, tawang-tawa ako, sabi nung nanay ko, nagugulat na lang daw siya minsan. Lalabas siya, tapos tatawagin siya nung nanay niya. Labas ka rito, meron ka manliligaw dito, 3. Di ba? Ganon. Ganda ng nanay ko, no? So, lalabas siya, tapos nandun na yung manliligaw niya, nasa bahay na, gumagano. Ganon noon. So, itong lalaki, medyo old-fashioned siya. Siya, yung panliligaw niya, hindi modern, kundi, yung talagang, nag-iigib para sa kanila, namamalengke, nagluluto, naghuhugas ng pinggan, di ba mga ganon. Tapos may tindahan sila, yung lalaki na yun, siya yung nagbubukas, siya yung nagsasara, siya yung nagbubuhat ng mga kailangan buhatin doon. Ganon klase yung panliligaw nung ginawa nung lalaki sa kanya, di ba? Tapos tinanong ko yung girlfriend ko, sabi ko, alam niya ba na may boyfriend ka na? Sabi nung girlfriend ko, hindi eh. Sabi ko, ba't di mo sinasabi? Umaasa yung tao. Kasi gusto siya ni mama. Sabi, gusto na mama mo sa pangit? Sabi ko, ganun pala yung gusto niya. So, sabi ko sa kanya, alam mo, sabihin mo na sa kanya, kasi, sabi ko, umaasa siya na merong parang darating sa point na sagutin mo siya. So, yun, siguro after na magkaroon ng ganung usapan ng girlfriend ko, nagulat ako,
Hindi ko na nakikita yung babae, yung lalaki sa may labas ng bahay nila pag hinahatid ko siya. Pag sinusundo ko siya, sumuko na. Diba? I feel bad para dun sa lalaki. Pero at the same time, I feel happy kasi ako pinili, di ba? Parang ganun. Well, um, gusto ko sanang i-correct kasi hindi ko masisi si girl eh. Di ba? Hindi ko siya masisi kung ako yung pinili niya eh, di ba? Okay. So, alam niyo may mga ganun eh. Minsan, nagbibigay ka ng effort, nagbibigay ka ng service, nagbibigay ka ng panahon, pero in the end, hindi ka pala na-appreciate ng taong bibigyan mo ng lahat ng time, lahat ng effort. 'Di ba? Sakit, no? Pero alam nyo, kay Lord, hindi ganon. Hindi mangyayari yung kay Lord. Sabi rito, God appreciates our service. Lahat ng ginagawa mong effort, lahat ng ginagawa mong pagsiserve kay Lord, kailanman, hindi yan na binabaliwala ng Diyos. Lagi yan na-appreciate ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, na-appreciate ka ni Lord. Okay. Next. Sabi rito sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. In this verse, in-encourage tayo ng Lord talaga na kung ang reason mo for doing good, kung ang reason mo for serving other people is to glorify God, go ahead. Di ba? Walang parang yan, appreciated ko lahat ng yan. And next, sabi rito, 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Ang labor dito na binanggit, ang original word niya, ang pinaka-ibig sabihin is toil or weariness. Ibig sabihin, nagbibigay talaga siya ng discomfort or inconvenience sa tao na nagsiserve kay Lord. Diba? Pero sabi rito, your labor is not in vain. Lahat ng ginagawa mong paglilingkod para kay Lord is not in vain. Diba? Kung ikaw man puyat ka, kung ikaw man nahihirapan ka, nasasaktan ka, pagod ka, and ang reason ng lahat ng naramdaman mo ngayon ay dahil nagsiserve ka kay God and nagsiserve ka sa ibang tao, diba? Your labor is not in vain. Yung ginagawa mong yan is not in vain. Lahat yan, appreciated yan ni Lord. Amen? Next verse. Matthew 25:23, sabi rito, his master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. Ito yung pinakamasarap sa lahat eh. Yung balang araw harap ka kay Lord, tapos maririnig mo to sa bibig ni Lord. Sasabihin sa'yo ni Lord, well done. Faithful, good and faithful servant. Diba? Well done. Diba? Ang sarap marinig ito balang araw kay Lord. And if you devote your life into serving, or in-spend mo yung time mo into serving, promise, maririnig mo to kay Lord balang araw. Amen. Okay, number 3 and panghuli, sabi rito, hindi sayang yung oras mo na inilalaan mo sa paglilingkod. Bakit? Because there's an awaiting reward. Merong naghihintay na reward or pabuya. Paki-next nga. Bema Seat of Christ. Narinig nyo na ba itong word na to? Di ba? Sino rito yung narinig mo na or familiar ka sa word na Bema Seat of Christ? Okay. Hindi ko kayo masisisi kasi ako mismo lately ko lang rin talaga siya na realize. Meron kaming group chat sa family, tapos yung nanay ko nagsend siya ng preaching. Ang title ng preaching, Bema Seat of Christ by Pastor Amir Charfati. Si Pastor Amir Charfati, ang tawag sa kanya ay end times preacher. Siya yung nagpi-preach, nag-elaborate ng mga event or ng mga kaganapan na mangyayari sa huling panahon. Sabi rito sa Romans 14:10, you then, why do you judge your brother or sister, or why do you treat them with contempt? For we will all stand before God's judgment seat. Pag nabirinig ko tong verse na to noon, ang iniisip ko lang is yung judgment. Ang nasa isip ko noon, alam mo yung verse na, minsan lang mamatay ang tao, ang kasunod ay paghuhukom. Huhukuman tayo ni Lord. Ibig sabihin na yun, langit ka, impyerno ka. Langit, impyerno. Ganon, yun naisip ko noon na judgment. Until I realized na meron pala tayong tinatawag na Bema Seat of Christ. Diba? Paki-next. Sabi rito sa verse na to, sa 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the bad things done while in the body, whether good or bad. Sabi rito, lahat daw tayo ay haharap dun sa judgment seat of Christ, o yung tinatawag na Bema Seat of Christ. Yung Bema Seat of Christ, actually isa lang siya sa mga judgment na darating sa mga end days.
Bali, mayroon tatlong klase ng judgment, di ba? Una is yung bema seat. Ito yon yung pinag-usapan natin. Mangyayari siya post-rapture, after ng rapture. Sumunod ay yung sheep and the goat. Mangyayari siya post-tribulation. Tapos yung panghuli is yung white throne judgment. Mangyayari naman siya millennial period. Di ba mga ganun? Yung bema seat is not a judgment kung ikaw punta ka ng impyerno, ikaw punta ka ng langit. It's not a judgment for sin. Yung bema seat, pakinext, is a judgment for reward. Diba? Kung ano, parang ang bema seat daw, hindi siya yung paparusahan ka, kundi kung ano siya, parang ano yung mga reward na matatanggap mo, ano yung parangal. Sabi sa Matthew 16:27, "For the Son of Man is going to come in His Father's glory with His angels, and then He will reward each person according to what they have done." So, bawat isa sa atin, haharap tayo sa judgment seat of Christ, tapos dun ka i-judge ni Lord for your reward. Kung ano yung katumbas ng ginawa mong pagsiserve sa lupa. Diba? Yun yung sabi rito. Pero, bakit next? Ang nakalungkot dito, meron tayong tinatawag na, 1 John 2:28, "And now, dear children, continue in Him, so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming." Take note of the word unashamed. Ibig sabihin, sa bema seat of Christ, mayroon tayong element of being shamed. Ibig sabihin, ligtas ka na, okay? Kasi nga, sinave ka na ni Jesus Christ, na isama ka sa rapture. Pero, may possibility pa rin na ikaw ay ma-shame. Ikaw ay mahiya. Bakit? Kasi, ligtas ka lang pero hindi ka nag-serve. Wala kang katumbas na reward. Diba? Walang maibigay na reward sa'yo. Kasi nga, after mo tanggapin si Jesus Christ, naging mabait ka lang, pero hindi ka nagpagamit sa Lord. Hindi ka naglingkod sa kapwa mo, hindi ka naglingkod sa Diyos. Last verse, sabi rito, Ephesians 6:8, "Because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free." Kapag ka dumating yung point na si Jesus Christ, i-judge tayo for our rewards. Alam nyo, wala diyang na-overlook. Wala diyang, di ba, parang, Lord, hindi mo nalista nung September 5, di ba? Sumama ako sa mission noon, nag-serve kami noon, di ba? Walang ganon. Di ba? Sabi rito, lahat daw nung ginawa natin is accounted for. Ibig sabihin, lahat ng mga pagsiserve na ginagawa natin, may katumbas na reward. And yan yung goal natin. Di ba? Yung makamtan yung reward na parang inilaan ng Diyos para doon sa mga tao na tapat na naglingkod sa Kanya. Amen. Yan yung bema seat. Kaya nagulat ako sa may ganun pala. So kapag ka ikaw daw ay nagsiserve kay Lord, kapag ikaw ay nagsiserve sa ibang tao, hindi na sayang yung oras mo. Bakit? Kasi una-una, kapag nagsiserve ka, ang una-una nagbe-benefit ikaw. Pangalawa, kapag ka nagsiserve ka, lahat ng ginagawang pagsiserve, appreciated ni Lord. Pangatlo, kapag ka nagsiserve ka, lahat ng ginawa mong pagsiserve, merong katumbas na reward. Kaya, hayaan mo magtapos ako dito sa last. Yan. Life is short. Maikli lang ang buhay. Sa totoo lang, sa panahon natin ngayon na modern age, na napakaraming distraction, napakaraming time waster, hindi mo mamalayan 60 years old ka na. Hindi mo mamalayan nakahiga ka na sa banig ng karamdaman, tapos tatanungin mo yung sarili mo, anong ginawa ko sa buhay ko? And then you realize, sinayang natin yung buhay natin kasi hindi natin in-spend sa pagsaserve. Life is short. Diba? Life is but a speck, diba, of dust compared to eternity na naghihintay sa atin kapag tayo ay namatay na. Kaya nga yung buhay natin na napakaikli, ilaan natin yun sa paglilingkod. Kasi kapag nagsiserve ka kay Lord, hindi nasasayang yung oras mo. Amen? Sige po, yuko tayong lahat, tayo manalangin. Yeah, so God, Panginoon, salamat Lord sa aral, Panginoon, ay binigay mo sa amin, Panginoon. Lord, dalangin ko sa iyo, Panginoon, na lahat ng aral na amin natutunan, bit-bit namin to, Panginoon, sa mga paroroon, at tunay nga po, kita, Panginoon, sa aming araw-araw na buhay. Nawa, Panginoon, magkaroon kami, Lord, ng servant mindset, Panginoon. Saan man kayo paroroon, saan mo man kami ilagay, Panginoon, ay ang maging puso na yung Panginoon, ay yung maging pag-serve sa iyo, Panginoon, at makapag-serve, Lord, sa aming kapwa, Panginoon. Yes, so God, tunay nga, Panginoon, nadalangin ko na lahat sa amin dito, Panginoon, ay patuloy nga, Panginoon, na may sa buhay, Lord, yung aming natutunan. Lord, muli, sa gabing to, Panginoon, sa iyo, Lord, dami binabalik lahat ng papuri, lahat ng pagsambat pa, salamat. In Jesus' name, amen.